Low mic test, 1, 2, 3, low mic test. Muli ho, isang mapagpalang araw sa bawat isa ho sa atin, and happy Resurrection Sunday. And today is Sunday evening. Sunday is for the Lord, and we still remember and celebrate the Lord's resurrection. Well, as we have said ngayon ng umaga, that's what we do every Sunday. And that's what we proclaim every time na tayo ay nag-gather na unang araw ng linggo. We believe
that Jesus Christ rose from the dead in the first day of the week. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na meron po tayo na ipangaral ang salita ng Diyos tungkol sa kahalagahan ng resurrection. If you have not, you are not able to join us kanina ho sa pag-aaral sa Sunday School, worship kayo ng umaga, yun ho ang isang benefit ng ating live streaming ay automatically ito ho ay available sa ating Facebook page. At I would like to encourage you to view that and to be encouraged, to be reminded. Kailangan po natin yun. Tayo ho ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon sa kanyang biyaya at pagsusustento sa bawat isa sa atin at patuloy niyang pag-iingat. At alam ho natin na hindi yung tindi ng ating kapit sa Panginoon, hindi yung lakas ng ating pananampalataya. Kahit na malakas yung ating pananampalataya, alam natin ito'y galing sa Panginoon. Pero hindi ho yung tupa, kung hindi yung pastol na nag-iingat sa tupa. At sabi ng salita ng Diyos, we are kept by the power of God. So we praise God for that. Tayo patuloy sa ating gawain ho ngayong gabi. At alam ho natin na sangayon sa balita, extended ang ECQ. At marami ho ang alam nating apektado. At ang kaso ng COVID-19 ay tumataas. And as we always remind each and everyone, hindi lang tayo dapat sa karamdaman mag-ingat, kung hindi mag-ingat din tayo sapagkat ang ating hindi lamang ang virus ang nandyan sa paligid, kundi sabi ng Biblia ay meron tayong totoong kaaway na umaali-aligid. Ano ho, ang dyablo ay naririyan at kailangan tayo maging mapagbantay laban sa anumang tukso, daya ng kaaway at maging ang kasalanan nakatahan pa sa atin. So lahat ng yan ay kailangan ho nating bigyang pagbabantay. Well, tayo ho ay dadako ho muna sa ilang mga paalala. Ang atin ho mga online ministries, New Normal Ministries. That is our time in the Word Wednesday and Friday ay alas 6 po yan ng hapon. At ang atin hong pinagbinibigyang pansin ngayon is the biblical evangelism. Ano ho ba ang tama? Ano ang paraan? Paano ito? Ano ba ito? Ano ho? Gawain ng pag-iebanghelyo o paghahayag ng ebanghelyo. And sa biyaya ng Panginoon ay ako ay muling nahahamon, napapaalalahanan at tayo ho bilang mga Kristiyano ay magandang mahamon at mapaalalahanan sa gawaing ito na ibinigay, inutos ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buong iglesia at sa bawat mananampalataya. Also, ang ating prayer meeting 7:10 p.m. Friday after ho ng Time in the Word through Facebook Room. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran na makibahagi at magsumikap na maging kabahagi sa bagay ho na ito sapagkat hindi ho ideya ng tao ang prayer meeting. Ito ho ay utos ng Diyos. Ito ho ay halimbawa ng mga unang mananampalataya. Sabi sa Acts chapter 2 na ang mga Kristiyano ay nagtipon-tipon for fellowship, for breaking of bread, for doctrine, and for prayer. Ano ho? So nawa tayo ho ay sa gitna ng pandemic na ito. And salamat sa Diyos sa probidensya niya ng teknolohiya. At nawa, let us take advantage of this. At still, let us be hoping and desiring na dumating na ang panahon na tayo ay talagang makapagtipon-tipon at ito yung dinisenyo ng Panginoon at pinakamaganda para sa ating spiritual ding kalusugan. So ilan lang ho yun sa mga paalaala at nawa ay isama natin sa panalangin maging ang mga kalagayan na ating nakikita sa ating paligid at ang ating mga kapatiran na mayroong mga karamdaman. Well, as of this moment, tayo ho ay dadako sa paghahanda sa pagsamba. Ito ho ay isang sandali ng katahimikan, ng pananalangin, ng paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at paghingi ng tulong sa Diyos na tayo ay gabayan, tulungan sa pagsamba natin sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami sa iyo ay lumalapit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay para sa aming mga kasalanan na libing at oo, tunay na muling nabuhay. Panginoon, salamat po. Salamat sa katotohanan ito at salamat sapagkat ito ay tunay na pangyayari ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa, ang aming paglilingkod ay hindi walang kabuluhan. At na matulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na tumingin sa mga katotohanan na ito na basihan at pundasyon ng aming pananampalataya. At sa gitna, Panginoon, ng aming mga kalagayan, anumang mga problema, kapansanan, anumang mga kabigatan o kaguluhan na nangyayari sa amin, sa aming paligid, ay hayaan mo kami at tulungan mo kami na tumingin sa mga katotohanan ito at itong patuloy na magbigay sa amin ng aliw, patuloy na magbigay sa amin ng direksyon, patuloy na magtulak sa amin na magpasalamat at magpuri sa iyo anuman ang aming pong sitwasyon. Ama, aming hiling, nagabayan mo kami ngayon. Gabayan mo kami sa aming pagsamba. Bigyan mo kami ng puso at kaisipan na nakatuon sa iyo. Anuman ang aming gagawin, Panginoon, sa pag-aawitan, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagbabasa ng iyong salita, maging sa pagkakaloob, tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Nawa, Panginoon, tunay, maging mabango sa iyo sa iyong harapan ang aming pagsamba. Nawa, Panginoon, ikaw rin po ang sumaliksik sa aming mga puso at buhay. Anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, kasalanan, paglabag sa iyong mga kautusan. Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, at alam namin na walang ibang kaparaanan, walang ibang itong tungtungan kung hindi ang katotohanan na si Jesus ang siyang nagbayad para sa aming mga kasalanan. Kung kaya't kami ay merong kapatawaran. Panginoon, muli, wala kaming ibang nasa kung hindi maitaas ka. Wala kaming ibang gusto kung hindi lalo kang makilala, lalo kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Luwalhatiin mo ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan, maging sa aming mga kapatiran na katunghay, sa aming pong gawain ngayon. Ikaw pong patuloy na magpala, kumilos, katagpuin mo sila, Panginoon, sa mga sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Lord, we remember to you, Sister Hope Hermia, na patuloy mo siyang gabayan, bigyan ng mabilis at maayos na kagalingan mula sa operasyon. And then si Brother Lester, na aming kamanggagawa doon po sa La Union. Lord, inaalala namin sa iyo, sa pangkamanggagawa, si Brother Modesto Abalos, na tinamaan ng COVID-19 at nahihirapang huminga. Mahabag ka, Panginoon, at abutin mo siya ng iyong kamay, ng pagpala, ng pagaling, at ganapin mo yung kalooban sa kanya. Lord, we do also pray, Panginoon, para sa aming mga manggagawa na sinusuportahan, si Brother Joel Cristobal, sa lugar ng Rizal. Ikaw po, Panginoon, ang umabot sa kanya, patuloy na magbigay ng proteksyon, ng sipag, ng kasigasigan at dagdag na pananampalataya. At doon din po, patuloy mong gamitin para sa kaliligtas pa ng mga kaluluwa at kalalago ng iyong mga mananampalataya. Also, si Brother Cunard Aviva sa Thailand, Lord, ingatan mo sila at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryo doon at gamitin mo sila. At bigyan mo sila patuloy ng wisdom, ng sipag, upang abutin pa ang maraming mga tao ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, lahat ng ito ay sa iyo namin niyaasa, sapagkat ikaw, O Diyos, ang Diyos na gumagawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. At tunay, kapag inunat mo ang iyong kamay, sino ang makakapigil? Kapag binuksan mo ang pintuan, sino ang makapagsasara? Kaya po, Panginoon, kami ay umaasa sa iyo na kayang gumawa sa lahat ng ito. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
Tayo po'y dumako sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, and I pray and hope na ang ating mga kapatiran, mga sa tahanan ay sasabay din ho sa atin hong pagbasa. Ito'y magmumula sa aklat ng Luke chapter 24. Babasahin natin verses 1 to 12. Ito muli ay isa pang tala patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Luke chapter 24, verses 1 to 12. Basahin po natin sabay-sabay. Verse 1, ready, read. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in, and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words, and returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11, and to all the rest. It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Then arose Peter, and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng lahat ng ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakapagplano, sa katuparan ng plano ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nagtakda ng tagapagligtas, kung paanong babayaran niya ang aming mga kasalanan, kung paanong siya ay muling mabubuhay. Lord, kagaya ng nabasa namin kayo ng umaga at ngayon sa iyong mga salita, na sa unang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, nandoon ang mga hindi naniniwala. O Ama, Panginoon, nawa masumpungan mo sa aming mga puso ang tunay na pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag dumepende sa aming nakikita, kundi, Panginoon, itanim, itungtong ang aming pananampalataya sa nakasulat sa iyong salita. At Panginoon, tunay, ang aming pananampalataya ay may kabuluhan, ang aming kaligtasan ay may katiyakan, ang aming pag-asa ng muling pagkabuhay ay sigurado, sapagkat tunay na nabuhay muli ang aming Panginoong Hesukristo. Muli nawa itong patuloy na magtulak sa amin sa mas mainit, mas matatag, mas masipag, mas masigasig na paglilingkod sa iyo. At masumpungan mo nawa kaming nagtatapat hanggang sa iyong pagbabalik, o hanggang kami ay umuwi sa iyo. Ama, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw po na ang patuloy na mabigyan ng kapurihan sa lahat pa po ng aming gagawin. Ingatan mo kami at tulungan. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Here's
tayo dadako ho sa atin hong pagkakaloob bilang gabay at paalaala ho sa atin. Atin hong basahin muli ang 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 up to verse 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. O Panginoon naming Diyos, tunay, namamangha kami. Namamangha kami sa iyong biyaya. Namamangha kami sa iyong pasensya. Namamangha kami sa iyong awa. At namamangha kami sa iyong pagmamahal. Kung paanong ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. At Panginoon, higit pa dito, pinagkaloob mo ang lahat ng mga pagpapalang spiritual sa kalangitan sa kamamagitan ni Kristo Jesus sa bawat iyong mga mananampalataya. At Panginoon, bukod pa dito, ay patuloy naming nararanasan, patuloy naming nakikita ang iyong mga pagpapala, pag-iingat, maging sa mga gawa ng aming mga kamay, ang pagkakaloob mo ng pagpapala sa mga ito. Salamat, O Diyos. Lord, alam po namin na meron kaming mga kapatiran sa ngayon na nasa kalagayan ng kahirapan sa mga material na bagay. O Panginoon, nawa, ikaw patuloy na mag-supply sa kanilang mga pangangailangan. At meron din naman po sa amin, O Diyos, na iyong mga anak, na patuloy mong pinagpapala sa aming mga pangangailangan, oo, at higit pa sa aming mga pangangailangan, kagaya ng aming nabasa, O Diyos, sa iyong salita, upang kami ay maging masagana sa gawang mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay bigyang sa katuparan. Tulungan mo kami na maging sagana sa gawa ng kabutihan. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging masaya, maging sa pagtupad namin sa aming obligasyon, na patuloy na suportahan ang iglesia na kung saan kami ay iyong inilagay. O nawa, tulungan mo kami na maging tapat sa mga ito at maging mabuting katiwala, maging sa mga material na iyong pinagkaloob sa amin. Patuloy ka namang maging maluwalhati sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami ng puso na may kagalakan sa pagkakaloob sa iyo, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. I heard an old story
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral mula sa aklat ng 2 Timothy. Salamat sa Panginoon ay malapit na ho nating matapos ang aklat na ito. And I hope na ito ho ay nagiging malaking tulong at hamon sa ating pananampalataya. At I would admit na merong personal na hangarin si Brother Paul sa pangangaral nito sapagkat ito ay pastoral epistles and I am a pastor. At kung merong merong mga aklat sa Biblia na kinakailangan na maging lapat sa kaisipan ng mga mangangaral o mga lingkod sa Iglesia ng Panginoon ay ang mga aklat na ito upang patuloy na maging paalaala kung paano o ano ang gawain ng isang lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia. Well, tayo dumako sa ating pag-aaral. At higit sa malamang, marami ho sa atin ang nakakaalam na ng balita na extended ang enhanced community quarantine ng panibagong isang linggo. Well, hindi ho nakakagulat ito sapagkat ang mga numero na kung saan naitatala ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay halos doble na. Konti na lang ang kulang ay doble na ng pinakamaraming naitala nung kasagsagan nung nakaraang taon. And lahat siguro tayo ay nakahagip na ng mga balita na kung saan marami ang mga kababayan natin na pumipila sa mga ospital, patalon-talon sa iba't ibang mga ospital, 10, 20 mga ospital ang napupuntahan at natatawagan para maihanap lang ng ospital ang kanilang mga mahal sa buhay na nahihirapan na. And sad to say, ay marami o ilan sa kanila ay namamatay nang hindi nalalapatan ng kaukulang atensyon. Kaya ho dahil dito ay narito ang mas malakas na panawagan ng mas mabilis na roll-out ng vaccine. Pero sa kabila ng mabilis na roll-out ng vaccine ay merong isa pang problema na maaaring mabilis na dumating sa atin. Ito ay ang issue o ang problema ng pagiging epektibo ng mga bakunang ito sa mga bagong variants. Ito bang mga bagong variants na ito ay magiging immune or resistant sa mga bakuna? At again, isang nakakatakot na kaisipan o konsiderasyon kung ito nga ang magiging kalagayan. Now, kaya ho natin sinabi ang bagay ho na ito sapagkat sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, sa ministry na kung saan tayo ho bilang mga Kristiyano ay involved, ay makikita ho natin na kung saan ang sentro ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon, kagaya ng mga nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, ay hindi natin kailangang magtaka o hindi natin kailangan na mag-isip pa ng mga ibang kaparaanan kung sakali man na ang mga taong pinagmiministeryuhan ay magiging resistant sa salita ng Panginoon. Hindi tayo maghahanap ng ibang kaparaanan, hindi tayo mag-iimbento ng ibang way kung paano i-ministeryuhan ang mga taong ito, kundi ang pagtuturo at patuloy na ibinibigyang diin ng salita ng Diyos na siyang makikita natin sa sulat ni Pablo kay Timothy. Maging resistant man ang mga tao sa salita ng Diyos, ang trabaho pa rin is to preach the Word. So nandito tayo sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral nito at atin hong muling basahin at Lord willing atin hong tatapusin ang serye na ito ngayong gabi. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Tayo po'y magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Ang sabi ng Panginoon ay ito: I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke,
exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, muli ho nating hingin ang gabay ng Panginoon. Ang naming Diyos, aming Ama, muli, inaamin namin ang aming kahinaan, kakulangan, pangangailangan ng dagdag na pananampalataya. O, tulungan mo nawa kami ngayon. Paalalahanan mo kami, itama mo kami, baguhin mo kami, sapagkat kailangan namin ito sa lalo naming kauhubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Hamunin mo kami sa aming pananampalataya. Nawa, masumpungan mo kami nagtatapat hanggang sa iyong pagbabalik. Ingatan mo kami at turuan, at sa ikaw lamang maluwalhati sa lahat ng aming pag-aaral ngayon. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. At ito ho rin ang ating pinaka-mensahe. The primary duty of a faithful minister of Christ is to faithfully preach the Word of God. Ang pangunahing gawain ng isang matapat na lingkod ni Kristo ay matapat na ipangaral ang salita ng Diyos. And if I may again clarify, it is the primary, not the only. Merong mga tao na akala nila ang trabaho ng pastor ay pagtayo lamang tuwing araw ng linggo at mangaral na maaaring 1 o 2 oras maging sa Sunday evening o kung meron pang prayer meeting and that's it. No, marami pang trabaho ang pastor. Meron pa siyang oversight na doon ang pagbabantay sa mga mananampalataya, pagpapayo or counseling and so on. Pero kung merong pangunahin, kung merong diniinan ang Panginoon sa kanyang salita, ay walang iba kung hindi ang pangangaral ng salita ng Diyos. At dito sa gawain ito, hinahamon ni Apostol Pablo si Timoteo na gawin ito ng may katapatan. So meron ho tayong 5 bagay na gustong tignan na mula sa mga talatang ito na ating binasa at atin na hong nabigyang pansin ang unang 3. Let us have a quick review. Number 1, we looked at the gravity of the charge, ang bigat ng utos. Ano ba ang utos? To preach the word. At bakit ito mabigat? Ang sabi sa verse 1, "At charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ." This charge, this command was given and was received by Timothy before God. Saksi ang Diyos. And by the way, not just in the giving of the charge, but in the execution of the charge, ay saksi ang Panginoon. Sabi nga ng mga lumang mangangaral o dating mga mangangaral, ang Panginoon ay saksi sa bawat pangangaral. Ang Panginoon ay nakikinig sa bawat pangangaral ng kanyang salita na nangyayari sa lahat ng mga iglesia. At kung merong dapat binibigyang pansin ng mga ngaral, ay pangunahin ang Diyos na nakakarinig ng pangangaral. At ito ay isang mabigat na bagay sapagkat hindi baliwala sa Diyos kung ang kanyang salita ay nami-mishandle. Hindi baliwala sa Diyos kung ang kanyang salita ay ginagamit ng pilipit na paraan. Hindi baliwala sa Diyos kung ang kanyang salita, sabi nga ni Pablo, ay ginagamit para pagkakitaan. Magbibigay sulit ang mga mangangaral, tatayo sa harapan ng Diyos. At dito pinaalala ni Pablo ang katotohanan nito na kung saan sinabi niya, "Who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom?" So this is not just a general statement that God will judge through the Lord Jesus Christ, but this serves also as a reminder, lalo na sa bawat mangangaral, that we will stand before the Lord. At sabi nga ni James, we will be facing a stricter judgment.
So the gravity of the charge. Pangalawa, we have the heart of the charge, ang pinakapuso, ang pinakasentro ng kautosang ito. Verse 2, preach the word. We have the action na kailangan gawin, that is to preach. And we have the object or the content of preaching, which is the word. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, he is to preach. Keruso, meaning to proclaim. Na ang kanyang layunin ay isiwalat, ipakilala, ipaalam sa mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos. At sa kanyang pagpoproklama, ang kailangan niyang siguraduhin that he is proclaiming the Word of God. Walang iniwan sa isang tagapagdala ng balita nung unang panahon na kung saan ang hari ay magpoproklama ng bagong batas at hindi walang text, walang email, walang telepono at ay susugo ang mga mensahero sa iba't ibang panig ng kaharian at ilalathala nila at kanilang sasaysay ang kalooban, ang bagong batas ng hari. At hindi nila layunin maging creative, ang layunin nila ay hindi maging kagusto-gusto, maging likable sa mga tao. Ang kanilang trabaho ay maging tapat dun sa sinabi ng hari. And that is the same sa bawat mangangaral. When we stand behind the pulpit and we preach the Word of God, we must make sure that it is the Word of God. At hindi sapat na basta binuksan ang Biblia at binasa ang Biblia. We must make sure na when we preach the Word of God, that the message of the Word read is the message that we give to the people. Ang isang matapat na lingkod ng Panginoon ay matapat na ipapangaral ang salita ng Diyos at ang kanyang layunin ay hindi maging creative kung hindi maging faithful. At nakita nga ho natin, ang pinakamaganda at pinakalapat at pinakatiyak na kung saan ito'y mangyayari ay sa pakaraanan ng expository preaching. When you take the passage and you expound the passage, kung ano yung nilalaman, kung ano yung mensahe ng Diyos, kung ano yung dinidiinan ng Diyos, kung ano yung punto ng Diyos, yun din ang punto at mensahe ng pangangaral. Isang magandang halimbawa dito ay si Ezra. At nakita natin mula sa tagpo sa Nehemiah chapter 8 verse 8 na kung saan ang sabi ng salita ng Diyos, so they read in the book of the law of God distinctly and gave sense or gave the sense, at ang implikasyon nun, they gave the sense of what was read and caused them to understand the reading. So makikita ho natin nakapako doon sa binasa. Nakakulong doon sa binasa. Kung ano ang mensahe nung binasa, ipinaunawa sa mga tao at binigyang aplikasyon sa buhay ng mga tao. And that is a good pattern of expository preaching. Kaya nga ho, ganun na lamang ang atin hong pagbibigay importansya sa sinabi ho ni Pablo kay Timothy, study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing or rightly handling the word of truth. Cutting it straight, diretso, tama ang pagkakagawa, tama ang pagkakahandle sa salita ng Diyos. Sabi nga ho ni John MacArthur, ay pag binasa natin ang salita ng Diyos, huwag tayong maglagay ng salita sa bibig ng Diyos. Let us make sure that when we open the Word of God and when we teach and preach the Word of God, we teach and preach the Word of God, the intent of God, the message of God from the text. So that is the heart of the charge, the preaching of the Word. Now, tinignan natin last Sunday evening, the application of the charge. Ang pagsasagawa ng kautusan na ito. Verse 2, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Sabi, be instant, that means be ready. Ang isang manggagawa ay kailangan laging handa. Paano siya kailangan maging handa? Lagi siyang handa sa kanyang pangangaral. Lagi siyang handa sa kanyang pagtuturo. Kailangan niyang magbigay panahon. Magbigay atensyon.
Magbigay ng effort para tunay na pag-aralan at alamin at siguraduhin ang mensahe ng salita ng Panginoon. It takes time, it takes discipline. Not only that, he must be ready in his life, sa kanyang buhay ng kabanalan. Sabi nga ho ni Pablo kay Timothy, again, 2 Timothy 2:21, "If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work." So there must be a purging, paglilinis, kabanalan ng buhay. And not only holiness of life, but also ready in prayer. Andun ang kanyang pananalangin, na hindi lamang handa ang kanyang outline, hindi lamang humaayos ang kanyang pamumuhay, kundi nandoon ang kanyang pananalangin sa Panginoon. Great example is the apostle sa Acts chapter 6, na kung saan nagkaroon ng problema sa church, pero ang kanilang binigyang tindig o bigyang diin ay hindi nila kailangang pabayaan o hindi marapat na pabayaan ang gawain ng pananalangin at ministeryo ng salita ng Panginoon. So he must be ready, in season or out of season, popular man o hindi, kumbinyente man o hindi, katanggap-tanggap man o hindi, sikat man o hindi, ang mensahe ng salita ng Panginoon. At kailangan niyang gawin ang tatlong bagay na ito. He must reprove, rebuke, and exhort. Reprove meaning to refute. Ipakita na mali ang gawain, ipakita na mali ang paniniwala sang-ayon sa salita ng Diyos. And then not just reprove, is to rebuke, na ang layunin nito ay hindi lang basta makitang mali, kung hindi tawagin sa pagsisisi yung gumagawa ng mali. And then to exhort, itong tupa na ito na maaaring duguan na nahulog sa bangin, maaaring naligaw ng landas at naipit sa tinikan, kailangang buhatin ng pastol at gabayan at tulungan. That word exalt, meaning parakleo, at ito yung isa sa mga salita patungkol sa banal na spirito, the comforter. He must be able to come side by side with the believer na maaaring dumadaan sa pagsubok, na maaaring dumadaan sa labanan sa kasalanan, at kailangan niya itong bigyan ng encouragement, ng comfort, ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. And doing all this, ang sabi, with long-suffering and doctrine. At napakahalaga ng sinabing long-suffering, mahabang pagpapasensya. Kung ang magsasaka nagtanim ay naghihintay ng ilang buwan bago umani, ang pastor na nagtatanim linggo-linggo sa ganong karaming para pagkakataon siya nangangaral ng salita ng Diyos, naghahasik siya ng binihi ng katotohanan ng salita ng Diyos, he must also be patient na ang salita ng Diyos na ito ay gamitin ng Panginoon at baguhin ng Panginoon ang buhay ng mga mananampalataya. There must be patience. Patience in enduring evil. Patience in enduring injuries. Patience patungkol sa mga buhay ng mga Kristiyano. And also in doctrine, that is giving instruction or teaching. Siya dapat ay maingat at mapagpasensya sa matapat at malinaw na pagtuturo ng salita ng Panginoon. So that is the application of the charge. Well, number 4, hinapiawan natin ng kaunti last Sunday evening at tutuloy ho natin ngayon. Let us look at the challenges of the charge. And yes, plural, challenges. Maraming mga hamon ang kinakaharap sa pagtupad at pagdi-discharge ng kautusan na ito. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. So dito ang sabi ni Apostol Pablo, for the time will come. Darating ang panahon, and it sounds familiar.
Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 3 verse 1, perilous time shall come. This know also that in the last days, perilous time shall come. At narito, that time will also come. Mayroong mga hamon na kakaharapin ang isang matapat na preaching ministry. It will not be smooth sailing. Hindi magiging maayos ang lahat ng paglalayag, ng lahat ng pangangaral at gawain sa ministeryo ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo, for the time will come that they will not endure sound doctrine. At isa sa mga interpretation na kailangan natin gawin ho dito ay identify sino yung they. Sino yung they? Well, the assumption here, at ang malinaw siguro nating masasabi ho dito, ay they are those people who sits under the ministry of the Word. They are the people na kung saan sila ay nakaupo sa ilalim ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ang they dito ay hindi mga taong nasa labas, ang they dito ay mga taong nasa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Sila ay mga taong nasa loob ng bahay-sambahan, dumarating tuwing araw ng linggo, nauupo at nakikinig at nakakasalamuha natin sa loob ng iglesia. Ito yung day. Hindi ito mga taong nasa labas, kundi mga taong nasa loob. At alam mo natin na malaki ang problema na kinakaharap ng mga iglesia ng ating Panginoong Kristo pertaining to the local churches. Na kung saan ang mga iglesia ng ating Panginoong Jesus ay unti-unting napupuno ng mga taong hindi tunay na mananampalataya. Isang warning dito ay yung sinabi ni Pablo sa chapter 3 verse number 5 na kung saan they having the form of godliness but denying the power thereof. Isa yun sa mga nakakatakot na kalagayan that people will have a form of godliness and they may be coming to church, sitting under preaching. They have the form but denying the power thereof. Sa Hebrews chapter 3, we are reminded sa katotohanan na maaaring merong hindi Kristiyano sa gitna ng mga Kristiyano. Ang sabi sa verse 12, Hebrews 3, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Itong problema na ito ay mas lalong delikado at mas lalong lumalala sa maraming mga iglesia na kung saan ang kanilang mithiin ay dami ng tao sa loob ng church, hindi dami ng tagasunod ni Kristo. And that is two very, very different things. Kung ang layunin ng ministeryo ay magpadami ng tao na dumadating sa loob ng iglesia, yun ay madali. At marami yun ang ginagawa. Pero hindi nila layunin ang madaming tagasunod ni Kristo. At dahil dito, gumagamit sila ng mga kaparaanan na kung saan marami ang papasok. Ina-adjust nila ang maraming mga bagay. Ginagawa nila ang maraming mga bagay upang ang mga tao sa labas na ayaw sa Diyos ay mahimok pumasok sa loob ng church. Gusto nyo ba ng rock and roll? Gawin natin yan. Gusto nyo ba ng siyugyugan? Gawin natin yan. Kung anong gusto nyo, gagawin natin sa church para marami ang taong pumasok sa church. Ayaw nyo ba ng pangangaral patungkol sa kasalanan? Aalisin natin yan. Ayaw nyo ba ng mga boring na awitan? Aalisin natin yan. Ayaw nyo ba ng mahabang pangangaral? Aalisin natin yan. Ayaw nyo ba ng pangangaral? Ayaw nyo ba ng taong nangangaral ng may puwersa ng katotohanan ng salita ng Diyos? Aalisin natin yan. Magkukwentuhan na lang tayo sa loob ng church. At maraming mga churches mas concerned sa kung ano ang gusto ng hindi mga ligtas kaysa kung ano ang gusto ng Diyos. And yes, it may be effective. Na maraming ang taong dumarating
Humapasok sa mga pintuan ng mga iglesia, libo-libo, libo-libo, having the form of godliness, but denying the power thereof. So ang mga taong hindi ligtas, they're flooding the church. Kumbaga sa restaurant, kung magdala ka ng mga bata, sabihin natin edad 6 hanggang 8 taong gulang sa restaurant, tingin mo, anong o-orderin yan? O-order ba yan ng steak? Pag nagdala ka sa tindahan ng mga bata, anong o-orderin yan? O-order ba yan ng mga pangmatanda? No, bibili niya ay candy. Ang bibili niya na junk food. Kapag ang mga hindi ligtas ay pumasok sa loob ng church, anong gusto nilang mapakinggan? Siyempre, ayaw nila ng katotohanan. Dahil yun ang likas na kalagayan ng hindi ligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, Romans chapter 8, for the natural man receiveth, 1 Corinthians chapter 2, verse number 14, for the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Kamangmangan sa kanya, ayaw niya ng mga spiritual na bagay, ayaw niya ng mga bagay patungkol sa Panginoon. So that is the danger kapag ang mas prioridad natin ay yung bilang ng mga tao na pumapasok sa loob ng church at hindi mga tao na maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. May wisdom sa sinabi ng mga ngaral na si Paul Washer, kung ang mga tao ay pinapasok mo sa pamamagitan ng mga karnal na paraan, mananatili lamang sila sa pamamagitan ng mga karnal na kaparaanan din naman. Yan, sabi ng Apostol Pablo kay Timothy, time will come that they will not endure sound doctrine. And this will just show that they are not true believers. Kasi sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. And sabi, they will not endure sound doctrine. That word endure, meaning they will not be patient with. They will not be tolerant of. Hindi sila magtsatsaga. Hindi sila magpapasensya. Hindi sila tatagal. Saan? Sa sound doctrine. That word sound, meaning galing sa Greek word na hagiaino, na dito galing yung hygiene. Nang ibig sabihin is well, maayos, mabuti. Ibig sabihin to be in good health. Nang ibig sabihin ay doktrina o pagtuturo ng malusog na bagay o malusog na doktrina. Tamang doktrina na magdudulot ng kabanalan ng buhay. At ang sabi ng salita ng Panginoon, they will not endure. They will not be patient with faithful biblical teaching that promotes spiritual health and push to godly living. Hindi sila magiging tolerant. Ayaw nila. Ang mga kapatid, sad to say, maraming mga storya, hindi kakaunti ang mga tala ng mga kwento ng mga pastor na kung saan sinipa palabas sa iglesia, finire, inalisan ng trabaho, pinagbotohan at pinagkaisahan ng mga tao. Hindi dahil meron siyang ginawang masama, hindi dahil siya ay nangulimbat ng pera ng iglesia o meron siyang inabuso sa loob ng iglesia, kundi dahil nangaral siya ng salita ng Diyos, and they will not tolerate sound doctrine. Ayaw nila. Anong kanilang gagawin? Sabi ng salita ng Diyos, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. At sa mga ibang salin, nauna yung having itching ears. These people have itching ears. Meron silang makakating mga tenga. That means meron silang mga gustong marinig. Meron silang mga desire, meron silang mga lust, meron silang mga nararamdaman, at yun yung gusto nilang makamot, at yun yung gusto nilang mapakinggan. And this will be based on their own lust. Ang sabi ho, it will be after their own lust. Lust, epithemia, meaning desire, craving, longing
their desire, their craving, their longing, ang basihan nila, ang hinahanap nila ay yung gusto nila. Kung ano ang lalapat, kung ano ang magpapasaya, kung ano ang magbibigay ganda sa damdamin na kanilang tangan-tangan. Ang sentro, ang determining factor, ang gauge na susukat ay hindi ang katotohanan ng Diyos, hindi ang katwiran ng Diyos, kundi yung kanilang mga personal na kagustuhan. And they will look for teachers that serves this. Hahanap sila ng mga mangangaral. At ang sabi dito, they will heap. Ay, sabihin ng heap ay, they will pile up, they will accumulate. Mag-iipon sila, they will stack up. Mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga tagapagturo na magbibigay at magtuturo ng kanilang mga gustong marinig. Hindi nila concern kung totoo ba ang sinasabi. Hindi nila hanap kung ano ang kalooban at katotohanan ng Diyos. Ang hanap nila at ang ibubukod nilang tagapagturo ay yung mga tagapagturo na nagsasabi ng gusto nilang marinig, based on their own cravings. And again, all this being done, having the form of godliness. Nakikinig sa preaching. Pumapasok sa church. Pero wag ka pinipili ang mga pangangaral at mga mangangaral na kakamot sa katinila. Hindi yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Isa sigurong magandang halimbawa dito ay mga taga-Korinto, na kung saan ang mga taga-Korinto ay may problema ng pagkakahati-hati at ang kanilang pagkakahati-hati ay depende, nakabase sa mga mangangaral. At ang kanilang binibigyang pansin ay yung estilo ng pangangaral. Gusto nila ang mga magagaling na mga orador. Kaya nga ang sabi ni Pablo, buksan lang natin sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 and verse number 1. 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Pinaalala ni Pablo sa kanila ang bagay na ito na ang sabi, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." Ano binibigyang diin dito ni Pablo? Mga kapatid, nung dumating ako dyan, hindi yung estilo ang binigyan ko ng diin. Hindi yung ganda at husay ng pagsasalansan ng mga salita ang binigyan natin ng emphasis, kung hindi si Kristo ang ebanghelyo. Pero yun ang gusto ng mga taga-Korinto. They want enticing speech. They want worldly wisdom. At doon sila nirebuke ni Apostol Pablo. Balik tayo sa 2 Timothy. Ang sabi ni Pablo sa kay Timothy, time will come, darating ang kapanahunan that they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap to themselves teachers having itching ears. Oh, Timothy, ayaw namin makinig sa'yo. Masyado ka lang Biblia. Timothy, ayaw namin makinig sa'yo. Masyado mong tinataas si Jesus at masyado mong binababa ang tao. Gusto namin makinig doon na masyado namang tinataas ang tao. Dahil at gusto namin, syempre, ang bida sa aming sariling kwento ay kami. And sad to say, may mga pastor na ang bida sa bawat pangangaral ay hindi ang Diyos kung hindi sila. Ang sabi ni Pablo, hindi lang yun, verse 4, "And they shall turn away their ears from
the truth. And shall be turned unto fables. Itong mga taong ito, nasa loob ng church, they have the form of godliness. Mag-iipon sila ng mga tagapagturo, nakakamot sa mga kati na gusto nila. And they will turn away their ears for the truth. Hindi nila papakinggan ng mga nangangaral ng katotohanan. Ayaw nila sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Gusto nila at magiging exclusive silang makikinig sa mga kumikiliti sa kanilang mga tainga. And not only that, they will turn their ears away from the truth, and they shall be turned unto fables. Pag umalis ka sa katotohanan, ano ang babagsakan mo? Pag lumihis ka sa katotohanan, ano ang lundo? E di hindi katotohanan. Kasinungalingan, likhang isip. That word fables, galing sa Greek word na mutos, at doon galing yung English word na myths, made up stories by creative imaginations of men, and they will gladly hear those rather than the truth. Mas bibigyan nila ng pansin, mas bibigyan nila ng atensyon ang mga nangangaral ng mga likhang isip, pilosopiya ng tao, at hindi ang nangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi natin pwede sabihin na hindi yun nangyayari ho dito. I can still remember kung saan kinamusta ko ang isang kapatiran at tinanong ko sa kanyang magulang, nasaan na po si ganito? Hindi ko na ho nakikita. Ay, Brother Paul, doon na sila uma-attend. Ako, bakit ho? Bakit di na ho sila bumalik? Ano ho ang dahilan? At ang sabi ay, hindi dahil na-offend sila, hindi dahil may mali sa pangangaral. Today, I can still remember yung sinabi, naboboring yata sila, Brother Paul. Ang mas habol nila ay entertainment. Ang mas habol nila ay yung yugyugan. Ang mas habol nila ay yung katatawanan at hindi katotohanan. O mag-iingat ho tayo. Nawawag dumating ang pagkakataon na ang nangyayari sa likuran ng pulpitong ito ay performance na lamang to satisfy ang mga taong nasa harapan. Nawa, dumating man ng maraming mga taon, ang mensahe o ang kagawain pa rin ng ministry sa church na ito is to preach the word. Well, lastly, dito ko natin tapusin, number 5. So that is the challenges. Hindi magiging madali. May haharaping mga hamon. At nawa, mga kapatid, ay patuloy niyong ipag-pray ang gawain na ito. Patuloy niyong ipag-pray ang mga mangangaral sa church na ito na manatiling tapat sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Na manatili ang takot sa Diyos at hindi ang takot sa tao. Na manatili na ang layunin ay bigyang lugod ang Diyos at hindi bigyang lugod ang tao. Na manatili ang mangangaral sa church na ito ay lingkod o alipin ni Kristo at hindi alipin ng tao. Na manatiling sundin ang utos ng Diyos to preach the word. Well, lastly, the scope of the charge. The scope of the charge, yung sakop ng kautusan na ito. As we have said, it is the primary but not the only duty of the faithful minister. Sa verse 5, ang sabi, But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Okay, Timothy, ito yung mangyayari. Timothy, ito magiging kalagayan ng church sa hinaharap.
Timothy, ito ang hamon na iyong haharapin. Pero Timothy, bigyan mo ng matinding pagbabantay ang iyong sarili. Kung sila, yun ang direksyon na tatahakin, Timothy, ikaw ay manatili sa direksyon ng pagtatapat sa Panginoon. Ang sabi sa verse 5, but watch thou. Hindi yung manood ka. Again, that word but is a change of direction. If they are going to the left and going to the right, Timothy should stay the right path. Dapat manatili sa tamang direksyon. That word watch, galing sa Greek word na nepo, na literal na ibig sabihin is to abstain from wine. Na ang implikasyon ay lumayo sa pagkalasing. Na ang ibig sabihin is to have the right state of mind. And in many other places sa salita ng Diyos, it is translated as the word sober. Kaya ho sa ESV, ang translation dito sa chapter 4, verse 5, 2 Timothy, but be always sober-minded. Itong word na nepo ay ginamit din sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang sabi ni Pedro, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. That's the same Greek word, that word watch. To be in the right state of mind. Hindi lango. Hindi lamang sa alak, hindi lango sa ilang anumang bagay na maaaring mag-cloud ng mga decisions. Merong mga tao lango sa katanyagan at yung kanilang desisyon ay mamamali. Merong mga mangangaral na lango sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga bisyo, iba't ibang mga gawain. So to say, merong mga mangangaral na lango sa Mobile Legends. At apektado ang kanilang kaisipan. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, watch thou in all things, be sober in all things, have the right thinking in all things. Again, we can expound this in a very great way na kung saan ang tanging paraan para siya magkakaroon ng tamang kaisipan ay kung saan itong kaisipan na ito ay narurule at napapailalim sa salita ng Panginoon. That is, in whatever situation, in whatever subject, he must view it through the Word of God. Kailangan siyang maging mapagbantay sa kanyang sarili. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Hindi siya madaling ma-sway ng kanyang emosyon. Hindi siya madaling madala kung ano ang sikat. Hindi siya madaling mahata kung ano ang gumagana. Na-exercise niya ang kanyang self-control at siya ay magpailalim sa salita ng Diyos. Watch thou in all things. And not only that, endure afflictions. Endure afflictions. Ang gawain po sa ministeryo ay hindi parang paglalakad lang sa parke. Ang gawain po sa ministeryo, given na ito'y matapat na ministeryo, ay hindi laging smooth sailing. There will be afflictions. The word endure, meaning to stay faithful, to not be moved, magtiis. Afflictions, meaning evil or troubles. At sigurado at binibigyan nito ng hindi binibigyan ni Pablo si Timothy ng isang maling kaisipan na kung saan pag nagtatapat ka sa Diyos, okay ang lahat. Pag nagtatapat ka sa Diyos, walang problema. Walang sabi ni Apostol Pablo, magtapat ka sa Diyos at magtiis ka sa mga pag-uusig. Magtiis ka sa mga problema nga harapin. Timothy, kung sa iyong pagtatapat, darating ang mga hamon, darating ang mga problema, darating ang mga lalaban sa iyo, endure. Endure. Sabi nga sa chapter 3, verse 12 na pag-aralan natin, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Isa ho sa mga mangangaral na medyo madalas kong pinapakinggan ngayon ay si Steve Lawson.
Si Steve Lawson ay nakaranas ng karanasan na kung saan siya pinaalis sa iglesia na kanyang pinagpapasturan. Again, hindi dahil nagnakaw ng pera, hindi dahil may ginawang kasalanan, kundi dahil sa pangangaral ng matapat ng salita ng Diyos at ayaw nila. Ayaw nila. He was before a pastor of a mega church. Thousands ang miyembro. At siya ay pinaalis doon dahil ayaw nila ng salita ng Diyos. And he endured afflictions. Nagpatuloy siya sa biyaya ng Diyos, patuloy siyang ginagamit ngayon sa pagpapastor sa iba ng gawain. Endure afflictions. And not only that, ang sabi ni Pablo kay Timothy, do the work of an evangelist. This word evangelist is an interesting word. Euangelites. Nang ibig sabihin, literally, is the person who preaches the gospel. Excuse me po. Ang taong nangangaral ng ebanghelyo. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, we will see this word na kung saan pumapatungkol sa isang opisyal na gawain. Ang sabi, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists. Sa Acts chapter 21 verse 8, merong isang tao, isa-isang taong tinukoy sa Biblia na siya ay nag-occupy ng office na ito. He's also a deacon of the church, but he is called also Philip the evangelist. So it pertains primarily to a formal ministry of bringing the gospel to the unreached people. At higit sa malamang, at marami ang nagkakaisa dito, na ito yung ating tatawag ngayon na missionaries. They go to different places, maybe different countries, nang kanilang gagawin ay ipapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, isang magandang binigyang pansin ni John MacArthur dito, Timothy was not called an evangelist, pero ang sabi ni Pablo kay Timothy, do the work of an evangelist. He may not be a formal or occupying the formal office or ministry of being an evangelist or a missionary, pero siya ay kailangang tumupad dun sa gawain na magdala ng ebanghelyo sa iba. Ipangaral ang ebanghelyo, ibahagi ang ebanghelyo. At hindi lamang si Timothy ang may gawain na ito, lahat tayo bilang mga Kristiyano, we have studied na kung saan inutos ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. That great commission ay inutos ng Diyos sa buong iglesia, at kalakip nito ang bawat mga mananampalataya ay kinakailangang kaakibat sa paghahatid ng ebanghelyo sa iba. So huwag kakaligtaan ng matapat na manggagawa, ang matapat, matapang at tuloy-tuloy na pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And not only that, lastly, ang sabi ho ni Pablo kay Timothy, make full proof of thy ministry. Pinag-aralan niyo ho yan, exactly ang ibig sabihin ni Pablo dito, to carry out fully, to discharge completely. That means to fulfill your ministry. Timothy, yung ministry mo, kung saan tinawag ka ng Panginoon, ay bigyan mo ng katuparan. Huwag mong hayaan na malibang ka sa ibang mga bagay. Huwag mong hayaang mahatak ka sa ibang mga bagay. Mag-concentrate ka at bigyan mo ng pansin ang pagtupad sa ministeryo na kung saan ikaw ay tinawag at ikaw ay nilagay ng Panginoon. Kung sakali man, Timothy, na mayroong mag-aalok sa iyo ng greener pasture, mayroong mag-aalok sa iyo ng ibang mga gawain, kung saan hindi ka tinawag ng Panginoon, forgo that. Fulfill your ministry. Ibigay mo ang iyong sarili sa matapat, tuloy-tuloy, maayos, at paggagawa ng pagkakasutuparan ng iyong ministeryo, ng iyong panawagan mula sa Diyos sa paraan na kumpleto. Huwag mo pababayaan ang duty na inassign sa iyo.
O nawa, tayo bilang mga mananampalataya, sabi ng salita ng Diyos ay tayo ay iisang iglesia, ay parang isang katawan na may iba't ibang bahagi. Iba't ibang ministeryo na kung saan nilagay tayo ng Panginoon. Nawa masumpungan tayo ng Diyos na ginagawa ito ng may katapatan. Nawa sa biyaya ng Diyos ay inyong patuloy na gabayan, bantayan ang inyong manggagawa sa iglesyang ito. Baka mamaya biglang may lumapit sa aking talent scout, kinukuha kong artista, bababayaan ko na ang pagpapastor at mag-aartista. Huwag niyong hayaan. Paalala niyo, brother po, dito ka tinawag. Make full proof of thy ministry. At ito yung huling hamon ni Pablo kay Timothy. Timothy, ang panawagan sa iyo ng Diyos, gawin mo ng matapat, and hopefully, kagaya ko sa biyaya ng Panginoon, ay kaya mo rin sabihin ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nagawa ko, naingatan ko, tinakbo ko ang takbuhin. Hindi ko pinabayaan, hindi ko pinagpalit ang ministeryo na kung saan ako ay tinawag ng Panginoon. I make it foolproof. I carried it out completely. Nawa, masumpungan ng Diyos. Tayo bilang mga mangangaral, tayo bilang mga lingkod sa iglesia, anumang ministeryo tayo ay dilagay ng Panginoon, sa mga deacons ng church, sa mga teachers sa church. Saan man tayo inilagay ng Diyos sa katawan ni Kristo, anumang ministeryo ang ating ginagampanan, ay gampanan natin ng may katapatan, at gampanan natin ng may kakompletuhan na nagbibigay papuri at nakatingin sa Diyos na tumawag sa atin. And by the grace of God, nawa masabi natin, kagaya ni Pablo, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. This is the ministry, the faithful ministry of the Word of God. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong mga pagtatama. Salamat sa iyong mga pagsaway. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo po ako bilang pastor sa iglesyang ito na maging tapat at magampanan ng kumpleto, may katapatan, may pasensya ang trabaho na iyong iniatang sa akin. At Lord, kung kalooban mo ay tumawag ka pa ng mga dagdag na manggagawa sa iglesyang ito. Hindi lamang mga manggagawa na mananatili dito. Kung kalooban mo, magbangon ka ng mga evangelists, missionaries, na kung saan sila'y hahayo at dadalhin ng iyong ebanghelyo sa ibang mga lugar. At yun ang kanilang magiging buhay. O, tulungan mo po sila. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Nanatili nawa itong bantayog na kung saan ang iyong salita ay patuloy na pinuturo at ipinapangaral ng may katapatan. Nang hinahabol ay hindi ang palakpak ng tao kung hindi ang salita mo na magsasabi sa amin na, well done, thou good and faithful servant. Nawa sa biyaya mo ay dumating kami sa dulo ng aming takbuhin at masabi din namin, we have fought a good fight. We have finished our race. We have kept the faith. Tulungan mo kami, Panginoon. Tunay, marami kaming haharaping hamon. Tunay, ang aming paligid ay hindi palapit kung hindi palayo sa iyo. At tunay, O Diyos, hindi imposible na maging sa iglesyang ito ay mangyari na mayroong mga tao na unti-unti ay mas gugustuhin ang hindi mo salita at hindi mo katotohanan. O nawa, Panginoon,
loobin mo. Kung magtagal man ang iyong muling pagdating, lumipas man ang marami pang mga dekada, oo, lumipas man ang daang mga taon, nawa loobin mo na manatili ang iglesyang ito na pinapangaral ng iyong salita. Dumating man ang pag-uusig, dumating man ang maraming problema, tulungan mo kami na manatili, magpailalim, sumandan, magkubli sa iyong salita. O Panginoon, Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Mahabag ka po sa iyong lingkod. Tuloy mo kaming hubugin sa wangis ni Kristo. At patuloy mo kaming gamitin para sa kaluwalhatian. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Muli po, mga kapatid, Happy Resurrection Sunday. Let us always be reminded ng katotohanan ng ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Therefore, ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Nawa ang katotohanan ito ay patuloy na magtulak sa atin na huwag makilos, huwag malayo mula sa matapat na paglilingkod sa Panginoon
nalalaman natin na hindi walang kabuluhan ang ating mga ginagawa para sa Kanya. Nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos at pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Saman tayo naroroon, patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang mga instrumento ng katwiran at patuloy tayong maging kagamitan ng paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Ingat po tayong lahat. Patuloy nating panalangin ng isa't isa. We are dismissed.